Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis, NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ngayong araw ng Miyerkules, muli nating makakasama bilang special guest co-host, walang iba kundi si Miss Luis Hussein Alba Lopez, Luminous Woman of the Year 2023 at Mrs. Asia Pacific All Nations 2022. Magandang umaga sa iyo, Miss Shin. Magandang umaga, Sir Eton, at magandang umaga sa inyong lahat. Huwag po nating kalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang page ng Philippine National Police, Police Community Affairs and Development Group, PKG Tagapag-Ugnay at Police News Network. Kami po ay maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Nasabat ng otoridad ang tinatayang 1.6 milyong pisong halaga ng smuggled cigarettes mula sa dalawang individual sa Lanao del Sur. Patuloy ang PNP sa kanilang mga operasyon upang tuluyang masugpo ang pagpasok ng smuggled goods sa lalawigan at maprotektahan ang publiko laban sa iligal na kalakalan. Patrolwoman Marie Cris Algabre sa report. Nasabat ang 1.6 million pesos halaga ng smuggled cigarettes mula sa naarestong dalawang individual sa isinagawang PNP Anti-Criminality Checkpoint sa Barangay Tuwal, Picong, Lanao del Sur. Nito lamang ikasyam ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ng mga otoridad ang mga suspect na sina alias Rafi, 31 anyos at alias Sami, 17 anyos na pawang residente ng Barangay Liangan, Picong, Lanao del Sur. Ayon sa Picong MPS, habang isinasagawa ang naturang checkpoint operation nang mapansin ng mga otoridad ang sigarilyo sa likod ng isang sasakyan dahilan ng agarang pagpahinto dito. Nang hinga ng mga kaukulang dokumento ang mga suspect ay bigo silang ipakita ang mga ito na nagresulta sa pag-aresto sa mga suspect. Nakuha mula sa mga suspect ang karton-kartong mga smuggled na sigarilyo at isang sasakyang Mitsubishi L300. Ang mga nakumpiskang sigarilyo at sasakyan ay kasalukuyang nasa kustudiya ng Picong MPS para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaukulang kaso, habang ang smuggled cigarettes ay isusumiti sa Bureau of Customs para sa tamang disposisyon. Ang operasyon ay bahagi ng kampanya kontra smuggling. Hinimok ng kapulisan ang publiko na makipagtulungan sa pagbibigay ng impormasyon at tiniyak na magpapatuloy ang operasyon para sa ligtas at maayos na kalakalan sa Bangsamoro. Mula rito sa Rio ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Marie Cris Algabre, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Algabre. Sa walang tigil na operasyon ng pulisya kontra iligal na droga, nasamsam ang mahigit 2 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang individual sa Pavia, Iloilo. Nakibalita riyan si Patrolwoman Lynette Sablon.
Nasamsam ng mga operatiba ang mahigit 2 milyong halaga ng hinalang shabu sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Balabag, Pavia, Iloilo. Nito lamang ika 9 ng Disyembre, taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Amboy, 43 taong gulang, at residente ng barangay na nga Pototan, Iloilo. Ayon kay Police Captain Rich Fresquito, hepe ng Pavia Municipal Police Station, nahulihan ng suspect na humigit kumulang 310 gramo ng hinalang shabu na may tinatayang drug price na 2,108,000 pesos. Agad na inaresto ang suspect at kasalukuyang nakakulong para sa kukulang dokumentasyon habang inihahanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang Philippine National Police sa kanilang kampanya laban sa iligal na droga upang matiyak ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Police Regional Office 6, ako ang PNN Correspondent, Patrolwoman Ninette Sobran, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sablon. Suwak na sa rehas ang isang top 10 most wanted person sa Central Visayas matapos arestuhin ng pinagsanib na puwersa ng pulisya dahil sa paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Sa kulungan ng bagsak ng isang top 10 most wanted person, regional level na may kasong paglabag sa Section 5B, Article 3 na Republic Act 7610 o Special Protection and Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, 3 counts, matapos itong maaresto ng kapulisan ng Tagbilaran City sa Purok 1, Barangay Taluto, Tagbilaran City, Bohol, noong 8 ng Disyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel John Karin Oliveros Escobar, Chief of Police ng Tagbilaran City Police Station, Bohol Police Provincial Office, ang wanted na suspect na si Marcelino, 59 anyos na residente ng nabanggit na lugar. Ayon sa mga otoridad, bandang alas 6:20 ng gabi nang maaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 5B, Article 3 na Republic Act 7610 o Special Protection and Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, 3 counts, na may 180,000 na rekomendadong piyansa bawat isa. Samantala, kasalukuyang nasa kustodiya ng Tagbilaran CPS ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang matagumpay na pagka-aresto sa nasabing wanted na suspect ay nagsisilbing matibay na patunay ng tuloy-tuloy na pagsisikap ng Tagbilaran CPS, CIDG Bohol PFU, PNP Maritime Bohol at RIU 7 Bohol sa pagsubaybay sa mga wanted na tao, isang malinaw na mensahe na walang sino man ang makakawala sa batas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Hindi na nakapalagpa ang isang high-value drug suspect matapos maaresto ng kapulisan sa isinagawang buy-bust operation sa Uwas, Albay. Ang report mula kay Patrolwoman Vanessa Sol. Nakaresto na nakuha ng Uwas Municipal Police Station ang isang suspect na kinilala sa alias na Zone, 32 anyos, magsasaka at residente ng Uwas, Albay sa paglabag sa Republic Act 9165 matapos na magbenta ng isang heat-sealed transparent plastic sachet na kinilala bilang isang shabu sa isang drug buy-bust operation bandang alas 12 ng hapon nito lamang Disyembre 8 taong kasalukuyan sa Uwas, Albay. Nakumpiska at nakuha mula sa kanya ang tinatayang may kabuang higit kumulang 26 grams na may estimated standard drug price na 176,800. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Uwas Municipal Station ang suspect at maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Tuluyan ang tinalikuran ng isang miyembro ng underground mass organization ang kanyang grupong kinabibilangan at kusang nagbalik loob sa pamahalaan sa Eastern Samar. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Cristel Palafox.
Tuluyan ng winakasan ang pakikibaka at kusang nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng underground mass organization sa Barangay Garden Arteche, Eastern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 801st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8 kasamang Provincial Intelligence Team Northern Samar at Regional Intelligence Unit 8. Samantala, nakatanggap naman ang nagbalik loob ng agarang tulong pinansyal at food packs mula sa mga kapulisan. Ang nasabing surrendery ay nasa kustodiya ng 801st Maneuver Company, RMFB 8 para sa kanyang posibleng enrollment sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP. Ang pagbabalik loob ng dating miyembro ng OGMO ay representasyon ng mga programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagtaguyod ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Palafox. Nagsagawa ng bike patrol at Oplan Bandilyo ang Agoo Municipal Police Station bilang bahagi ng kanilang Project Pedal upang patatagin ang presensya ng kapulisan at mas mapalapit sa komunidad. Magbabalita riyan si Police Corporal J.R. Delmendo. Muling umarakada ang best practice ng Police Regional Office Cordillera na ambulansya di paa sa Kabayan, Benguet kamakailan lamang. Ayon sa paunang ulat, nadulas ang turista habang umaakyat sa trail kasama ang kanyang grupo dahil sa madulas at mabatong bahagi ng daan. Dahil dito, nagtamo siya ng bali sa kanang itaas na bahagi ng kanyang bukong-bukong na nagdulot ng matinding pananakit at hirap sa paggalaw. Agad naman na nagsagawa ng initial assessment ang mga responding pulis at mga bombero ng Kabayan upang matiyak na maayos ang kondisyon ng biktima bago siya ilipat mula sa mataas na bahagi ng bundok. Gumamit ang rescuers ng improvised stretcher at coordinated lifting upang matiyak ang ligtas at maingat na pagbaba nito sa mas mababang bahagi ng trail. Dahil sa maagap na pagresponde, naihatid patungo sa Dennis Molintas District Hospital sa Bukod, Benguet ang nasabing turista para sa agarang medical na atensyon. Ang matagumpay na rescue operation ay nagpapakita ng mataas na antas ng kahandaan, koordinasyon at dedikasyon ng mga ahensya ng gobyerno at mga voluntaryo sa Kabayan, Benguet. Mula dito sa rehiyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Melba Langbis, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Nagsagawa ng bike patrol at Oplan Bandilyo ang Agoo Municipal Police Station bilang bahagi ng kanilang Project Pedal upang patatagin ang presensya ng kapulisan at mas mapalapit sa komunidad. Magbabalita dyan si Police Corporal J.R. Delmendo. Nagsagawang mga tauhan ng Agoo Police Station sa pangunguna ni Police Major Ricardo C. Serrano Jr., hepe ng Agoo Municipal Police Station, ng Project Pedal o Promoting Enforcement for Defense, Action and Lawfulness na may layuning palakasin ang seguridad at ugnayan sa komunidad. Sinimulan ng aktibidad sa pamamagitan ng pagdalo sa Sunday Mass sa Agoo Basilica Church upang humingi ng gabay at basbas para sa kaligtasan ng lahat ng kalahok. Mula sa simbahan, naglunsad ang mga pulis ng bike patrol patungo sa iba't ibang barangay sa Agoo. Habang umiikot, nagsagawa rin ng grupo ng Oplan Bandilyo upang magpalaganap ng mahalagang impormasyon at paalala sa publiko. Sa pamamagitan ng bisikleta, mas nagiging nakikita, naaabot at malapit sa mamamayan ang mga pulis na nakakatulong upang mapalakas ang pagtitiwala at kooperasyon ng komunidad. Ipinapakita ng Project Pedal ang isang proaktibo, makakalikasan at makakomunidad na paraan ng pagpapatrolya na sumasalamin sa pangunahing halaga ng PNP, makadiyos, makabayan, makatao at makabansa. Patuloy na isinusulong ng Agoo Police Station ang mga gawaing nagtataguyod ng kapayapaan, kaayusan at pagkakaisa sa buong bayan. Mula dito sa Ilocos Region, ito ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal J.R. Delmendo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga ka-PNN, 15 days na lang, Pasko na!
Bago tayo magtapos, nais ko pong magpasalamat sa mga manonood ng PNN at sa ating special guest co-host for today na walang iba kundi si Michine Alba Lopez. Baka may nais kang i-promote or pasalamatan or any advocacy, Michine? Ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Philippine National Police, PICAG at sa Police News Network sa walang sawang pag-imbita sa akin sa programang ito. Pinapasalamatan at binabati ko rin po si Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., Police Major General Roderick Agustus Alba, the Director for Police Community Relations, PICAG Command Group na pinamumunuan ni Police Brigadier General Vina Habana Guzman, Police Colonel Joel Serrano, Police Colonel Adonis Guzman, Police Colonel Joel Ada, sa lahat ng personnel ng Police Community Affairs and Development Group at sa lahat ng magigiting na pulis sa buong bansa. Maraming salamat sa inyong serbisyo para sa isang ligtas na pamayanan. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, kami ang inyong tagapagbalita, tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po sa NUP Loreto Bonifacio Concepcion. At ako naman po, Luisa Zane Alba Lopez, Mrs. Asia Pacific All Nations 2022. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.